May chance po ba na matawagan kapag nag-decline sa substitution? For example, may item na po. Pwede po ba matawagan ulit o yung next in line na po yung tatawagan? Medyo mahirap na usapin to kasi hindi ako sigurado. Alam nyo, sabi ko nga po sa inyo, mga sinishare ko lang sa inyo yung based on my experience, based on my observation, based on my learnings, yung mga natutunan ko or mga nalaman ko. So, ganito yan. Ang pinaka masasabi ko lang talaga, ang sabi rin nila sa akin, pinaka wag mong gagawin, wave. Wag na wag kang mag-wave kung hindi ka sigurado. Pag-isipan mong mabuti. Kasi minsan yung wave na yon, yun na pala yung chance mo na wave na. Pag sinabi po natin wave pala, ibig sabihin binibigay na sa'yo yung item or binibigyan ka ng trabaho pagkatapos hindi mo tinanggap. Ang ibig sabihin nun ay wave. May mga ganyan kasi, may iba-ibang kwento depende sa situation. May iba na mga nag-wave na nabigay sa kanila yung tamang environment na para sa kanila talaga. May iba naman na mga nag-wave na sila yung napunta sa dulo. Ganun kasi yung ibig sabihin, nung iba, no, sabi nila, halimbawa rank 1 ka na, kaso top 10 yan. Kaso nag-wave ka, yung top 1 na ikaw na nag-wave, mapupunta ka dun sa number 10. Ikaw yung magiging huli nun. Pero again, minsan kasi wala din yan sa ranking. Minsan nasa localization, minsan nga nasa ranking. So, more on localization sila or sino yung mas malapit sa lugar dun sa school. Kaya mahirap talagang mag-wave. Ito yung dati na na-experience ko na magsasub ako noon. Sabi ko, baka po pag nag-sub ako, hindi po ako tawagin for permanent position kasi po yung paper ko may appointment po kesa permanent item na gano'n. Alam nyo, hindi ako sure pero parang nangyari siya sa akin pero I'm not 100% sure. Parang ako na yung tatawagin sana noon pero may nakasub ako. Hindi ako sure ha. Pero sakto noon natapos na ako. Ang nangyari naman noon, may another sub ako. Ang kinaganda lang, hindi pa ako nakapirma. At hindi ko nga akalain na ako na pala yung susunod na mape-permanent sa school na ito. Meron pang isang kwento, doon naman sa isang DO kung saan ako nagparank din. Dalawang DO kasi. Yung unang DO kung saan ako nagparanking yung first time ko. Tapos yung second year na second time ko dito na sa San Fernando, hindi na ako nagparank doon. Ang naging balita naman doon, sabi ko, wait po, pag-iisipan ko muna po, hindi pa po ako sure. Kasi malayo yung lugar talaga sa lugar namin. Kasi nga ang problema, hindi ako lokal doon. Pero yun nga, sabi ko, pag-iisipan ko muna po, hindi po ako sigurado, pwede po muna bang bisitahin ko yung school, ganun-ganon. Ang nabalita na pala is nag-wave pala ako. Sabi nila, nag-wave daw ako. Pero ang totoo, hindi ako nag-wave. Kasi, after yun, kinabukasan, binigyan pa rin nila ako ng chance. Tinawagan ako ulit. So, ang nangyari, iisa lang pala yung principal dun sa isang school na yon kung saan pala sana ako. At medyo mas napalapit at mas napaganda nga. Kaso ang nangyari nun, yun na yung kinikwento ko sa inyo na mahirap umasa agad nang wala ka pang papel na pinirmahan. Kasi yun na nga, nakapaglinis na ako, nakapagbrigada na ako. Kaso hindi napunta sa akin yung item. Hindi napunta sa akin yung item, naiintindihan ko, wala na akong ano doon, ano ba, kasi nandito ako sa will ni Lord, dito yung purpose sa akin ni Lord. Ang nangyari noon, bakit hindi nila ako tinawagan daw, kasi, hindi nila ako tinawagan ulit. Iba na yung tinawag nila. Kasi daw po, hindi ako lokal. Yung doon sa PDS ko, hindi ako taga doon. Which is totoo. Kaya alam nyo, yung pagsusulat nyo sa PDS, may bearing yan. Dapat linalagay nyo talaga kung saan kayo mag-a-apply, malapit talaga kayo doon or doon talaga kayo nakatira. So yun, pag-isipan nyo mabuti, pag-pray nyo mabuti, yung bawat desisyon, plano, action na gagawin ninyo. At yun lamang po. Thank you po.